Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ng tinitirhan ni Mateo sa dulo ng isang makipot na eskinita sa Pasay ay tila barya na nahuhulog sa kawalan. Madilim, malamig. Ngunit, ang mas masakit na lamig ay nagmumula sa kanyang sikmura na 3 araw na ring nakikipag-usap sa hangin. Sa bawat pagpikit niya, hindi pangarap ang nakikita niya, kundi ang itsura ng isang mainit na pandesal na sausaw sa kape, isang karangyaan na sa ngayon. Hindi ito ang buhay na binalak ni Mateo nang lumuwas siya mula sa Bicol. Akala niya ang pagiging empleyado sa isang logistics company ay sapat na. Ngunit ang lungsod ay isang halimaw na kumakain ng pera, oras at pag-asa. Mateo, gising na! Mahuhuli ka na naman sa shift mo. Bumangon si Mateo, iniinda ang hilo. Walang laman ang kanyang cabinet. Opo, Aling Sonia. Papasok na po, sagot niya, pilit na pinapatatag ang boses. Aling Sonia, pasensya na po sa delay. Nagpadala po ako sa probinsya para sa operasyon ng tatay ko. Bukas na po ang sweldo. Mag-ingat ka, Mateo. Ang gutom ay hindi nadadaan sa tiyaga lang. Kumain ka muna, payo ng matanda. Busog pa po ako, Nay Sonia. Salamat po, pagsisinungaling niya. Naglakad si Mateo mula Pasay hanggang Makati. Ang sikat ng araw ay parang latigo na humahampas sa kanyang balat. Habang naglalakad, nakikita niya ang mga taong masayang kumakain. Ang amoy ng fried chicken ay nanunuot sa kanyang ilong. Kaya mo to, Mateo. Isang araw na lang, tulong niya. Sa warehouse, sinalubong siya ni Jojo. Pre, bakit ganyan ang itsura mo? Puyat ba? Puyat lang, Joe. Maraming iniisip. Simpleng sagot ni Mateo. Hindi niya kayang aminin ang kanyang gutom. Kinsenas na bukas. Mamayang madaling araw. Pasok na yan sa ATM, sabi ni Jojo. Mabigat ang trabaho sa warehouse. Bawat buhat ng kahon ay nakakapagod. Mateo, hindi ka ba kakain? May dala akong sobrang ulam, aya ni Jojo. Sige lang, Joe, may baon ako. Pagsisinungaling muli ni Mateo. Ang gabi na nang lumabas siya. Sa isang karinderya, nagtanong siya, Neng, magkano yung sabaw? Libre ang sabaw, boy, pero 10 ang kanin. Sige na, boy. Mukhang kailangan mo. Bigyan kita ng kalahating kanin at maraming sabaw, sabi ng tindera na may pagkaawa. Pag-uwi sa boarding house, nakahanap siya ng isang lumang lata ng sardinas. Ngunit narinig niya ang iyak ng isang bata sa kabilang kwarto. Napabangon si Mateo. Pinili niyang iabot ito kay Aling Marites. Nay, eto po. Ipagpalit niyo po ito sa gatas para sa anak niyo. Mateo, paano ka? Tanong ni Marites. Kaya ko po, Nay. Kinsenas na bukas. Pilit ng ngiti ni Mateo. Sumapit ang 3:00 AM sa tapat ng ATM. Dinalangin ni Mateo na pumasok na ang sweldo. Paglabas ng balanse, nakahinga siya ng maluwag. Bumili siya ng mainit na pandesal. Nag-iwan siya ng kalahati at 2 sachet ng gatas sa pinto ni Aling Marites. Habang sumisikat ang araw, kinain ni Mateo ang pandesal. Alam niyang bukas ay mapapagod muli siya, pero ngayon, busog ang kanyang kaluluwa. Ang kinsenas ay hindi lang katapusan ng paghihirap, kundi simula ng panibagong pagkakataon para lumaban muli.